Kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa daig no matter what on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to the Hague and we need to implement the ICC arrest warrant. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to the Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag na maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan Pursuit, to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Madam Chair, may I move that this committee issue a subpoena duces tecum to the PNP to produce that document? Madam Chair, before you rule on that, did the cabinet secretaries also submit already the whole video? Kasi they said last time Putol. na they will submit their version of the whole video. Kasi I agree with Senator Bato that any piece of evidence that is not confidential or does not violate national security should be handed over so that we can be fair to them, diba? We don't want to come out with reports then sasabihin nila ay hindi yan yung nasa buong video, ay hindi yan yung nasa plano, diba? So maybe we can request them and then if they don't give it then we subpoena it. But I submit to you, Madam Chair. Yes, I'm in full agreement with both our senators. And certainly, the comment that there was no plan until they received the Interpol warrant or diffusion order is highly doubtful. Pati yung New York Times, alam yung balita tungkol sa plano. Bakit tayo walang maibigay na plano sa ating komite? Pagkatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Hanggang ngayon, hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa atin. Senator Bato, anong comment nyo dan? I'm waiting. Magkapit bahay tayo In case lang na hindi nyo nalaman mga kababayan ha, nakabilin-bilinan pala ni dating Pangulong Digong sa sambayan ng Pilipino na wag nyong iboto ang Manny Pacquiao na ito. Talagang sinabi yan ni Pangulong Duterte mga kababayan. At hindi po natin yan nakakalimutan. Di ba natatandaan nyo noong panahon mga kababayan na inakusahan ni Manny Pacquiao ng kaliwat kanang kurakutan si PRRD? Nasabi pa ni Pacquiao mga kababayan 3 times na mas kurap si Digong kaysa kay Panot. Sa makatuwid, dagdala pa nga siya ng mga ebidensya daw di umano mga kababayan. Oh, Diyos me, yung animal. Mga bond paper mga kababayan na hinarap niya sa kanyang lamesa. Hindi pa na
Blanco pa ba yan? Oh, di ba? Natatandaan nyo yan, mga kababayan? Ilang rims iyan? Pinatong lang para masabing marami siyang ebidensya ng kurakutan. At kung may sulat man yan, nabasa mo ba lahat, Pacman? At kung nabasa mo man, naiintindihan mo ba? Ang animal na to, oh, ang traidor, mga kababayan ng Mindanao. At eto ang sinasabi dati ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi mo yan mapapanindigan, Pacman, napapatunayang kurakot ang Duterte administration, ay I will campaign against you para hindi ka iboboto ng mga tao. Oh, ngayon mga kababayan, may napatunayan ba si Paksiw? Wala, sa makatuwid. Sama-sama na siyang babangag muli doon sa mga kurakot, mga kababayan, na sinasabi niya dati. Yung mga Marcoses. Panoorin niyo po ha, ang sabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Do not vote for Pacquiao because Do not vote for Pacquiao. Kayong mga taga Mindanao, huwag niyong iboto ang traidor na yan. Kaibigan niya, oh, ginamit niya, mga kababayan, tinraidor. Si dating Pangulong Duterte na mismo sabi, do not vote for Pacquiao. At anong naitulong niya sa Mindanao, Aber? Yan si Pacquiao, mga kababayan, although galing niyang Mindanao, pero sa Maynila na yan nakatira, sa Makatuwid. Mayroon din niyang bahay sa Amerika. Stateside na daw yan. No, sabi ng dating Pangulong Duterte, oh. do not vote for Pacquiao because he is a liar. Liar! Ikalat nyo yan, mga kababayan. Kabilin-bilinan ni Tatay Digong na do not vote for Pacquiao because he is a liar. Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am Grabe, no? Ang bastos si Pacquiao, mga kababayan, ano? Si Tatay Digong, bumaba sa pwesto, mga kababayan, na yun pa rin ang bahay. Ni isang poste, wala siyang naidagdag sa kanyang bahay. Sasabihin kurakot ni Paksiw. challenging him. Ituro mong opisina na corrupt. Paksiw, o Pacquiao, ituro mo. Ang ginawa, mga kababayan, nagdala ng propaganda. Oh, bond paper na. Pustahan tayo, mga blanco yan, mga kababayan, dahil uniform ang ganyan talaga rin. Bagong bukas, mga kababayan, na bond paper. Ang dami daw, di umano ng mga folder. So ano na? Wala ni isang page dyan ang lumusot? Paksiw? At ako na ang bahala within 1 week may gawain ako. Oh. Tutulungan ka ni Pangulong Duterte o ituro yung mga sino yung kurakot. Walang ebidensya si Paksiw, mga kababayan eh. Maglista ka, Pacquiao. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Pacquiao. Manny Pacquiao matapos umanong magkomento ito na lumala ang korupsyon sa ilalim ng Duterte administration. Nagtataka ang Ang kapal na mukha, mga kababayan, Tapos yung inaakusahan niya, corrupt din dati. Si Bongbong Marcos, mga kababayan. Sama-sama na silang babangag muli. Animalis. Pangulo kung bakit walang binabanggit sa kanya ang senador na mga issues sa nakaraang mga taon ng kanyang panunungkulan. Bigla-bigla na lang, mga kababayan. Kung tatakbo na siyang presidente dahil akala niya tatakbo rin si Sarang presidente. Oh, di ba nung nalaman niya, mga kababayan, na hindi tumakbo si Sara ng presidente, biglang bumait ang animal. Hindi na bumabanat kay Duterte. Di ba sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know. Give me the office and the ganon ang Mayroon pala siyang nalaman daw may korupsyon, mga kababayan, di ba? Ang kanyang highlight dati na yung makina sa ilalim ng dolomite. Sabi ni Pacquiao, mayroon kurakutan dahil dapat mayroon daw makina dyan sa ilalim ng buhangin sa dolomite. Ay, Diyos mio. O, nahukay mo na ba, Paksiw? Anong makina binabaon sa buhangin, mga kababayan? Ulol! Ang mekanismo, mga kababayan, akala niya makina. Yung geotextile, hindi naman yan makina. Para lang yung tela at saka mga geotube, mga kababayan, para hindi ma-wash out yung dolomite. Ang tawag doon, Pacquiao, mechanism to avoid erosion. Wash out of dolomite. Mechanism, hindi yan makina, ungas. Tanungin natin si Pacquiao ngayon, nahukay na ba niya ang makinang hinahanap niya? dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years. Puro ka Puri. praises ng praises sa akin. Tapos biglang bash. Ngayon sabihin mo, corrupt. Ayon kay Pangulong Duterte, karamihan ng mga tinukoy na korap sa kanyang administrasyon ay tinanggal na niya at ang iba ay nahaharap na sa mga reklamo sa ombudsman. Talaga. Oh, ganyan talaga mga kababayan. Pero hindi inaalis ng Pangulo ang realidad na may korupsyon pa rin sa ilang ahensya ng pamahalaan na ang ibang tauhan niya ay nagmula pa sa mga nakaraang administrasyon. Naiulat na nais tutukan umano ni Senator Pacquiao ang korupsyon sa gobyerno. What the heck? Tingnan nyo mga kababayan,
Time will tell sa kasinungalingan ng paksiw na to. Self-proclaimed corruption crusader and then mga kababayan, nakipag-alyansa, tinaas ang kamay ni BBM na sabi niyang kurakot. Oh, dyan pala mga kababayan, alam nyo na ang ugali ng Pacquiao na At yan. pagtatayo ng bahay para sa lahat ng Pilipino. Oh, pareho lang talaga sila. Kung si Pacquiao, lahat ng Pilipino tatayuan ng bahay, si BBM, 1 milyon kada taon. Ngayon kalahati na siya ng kanyang termino mga kababayan, hindi nga umabot ng 1 milyon. Sa makatuwid, hindi pa nga umabot siguro ng kalahating milyon. Ay nako. Kapag siya ay nagdesisyon ng tumakbo bilang Pangulo ng Bansa, Ang mga taong ganyan mga kababayan, no? Ano, ulol ba? Ulol ba mga kababayan? Na nauuna ang mga yabang na hindi nila pinag-iisipan mga kababayan yung kanilang mga buladas. Every administration will have a share of the problem of corruption. Pero at least mga kababayan kay dating Pangulong Duterte, yung mga big time talaga nasa taas, yung malaki angkat, na-eliminate ni Tatay Digong mga kababayan. Pero hindi niya kayang ma-eradicate yan hanggang sa dulo dahil nagpapalusot yan mga kababayan eh. Marunong na sila mapalusot. Kaya ang hamon ni Tatay Digong kay Pacquiao, ituro mo kung sino-sino at nang 1 week maaksyonan ko. Do not ever think that if you will win as president, na wala ng corruption dito sa Pilipinas. Nakijoin na nga doon sa sinasabi niya corrupt. And for you dream of giving everybody houses in 6 years' time, just like what Senator Enrique Pareho lang na ng bentang bigas. really said, good luck na lang. You must be dreaming. You must be punch drunk. Lasing na mga may kababayan. babala naman si Pangulong Duterte asawa ni sakaling Babalu. hindi magawa ng senador ang hamon nito. If you fail to do that, I will campaign against you. I will campaign against you. O hindi na nga natupad mga kababayan yung kanyang mga pangako. Pati na yung hiling ni dating Pangulong Duterte na isubmit yung mga sinasabi niyang kurakot. He will campaign against Pacquiao. And until now mga kababayan, that is a standing statement of PRRD. Kaya tandaan nyo, hindi nagawa ni Pacquiao na pangalanan kung sino-sino yung sinasabi niyang kurap mga kababayan. Hanggang buladas lang imbento. Because you are not doing your duty. Do it, because if not, I will just tell the people. Makinig kayo ha, people of the Philippines. Alam naman natin tapos na ito mga kababayan 2022 pa ito. Hindi natupad ni Pacquiao ang kanyang sinabi. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. He is a liar. Kaya wag na wag niyong iboboto mga kababayan yung paksiw na yan. I put you on notice. At isa pa mga kababayan, yung abilidad. Yung abilidad. Bigyan po natin ng dangal ang ating bayan mga kababayan. Naglalagay tayo dyan ng ganyang kalibre ni Pacquiao. O Diyos ko. Maasa lang yan sa mga mga consultants. Sultans. Na isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. Pag hindi, I will just be another Punch drunk. politics. Magkasama sa Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban ng dalawa. Si Ayun mga kababayan, lumapit kay PRRD dati ha. Nagpataas ng kamay. Kabilang tayo sa bumoto dyan mga kababayan dati. Dahil sabi rin ni Tatay Digong na kailangan ko yan si Pacman. Magagamit natin yan only to know inahas. Tinuklaw siya later on mga kababayan. Bayan o PDP laban ng dalawa. Si Pangulong Duterte bilang chairman at party president naman si Senator Pacquiao. Samantala, hindi naman sinasara ni Pangulong Duterte ang posibilidad na tanggapin niya ang udyok ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang vice president sa 2022 elections. Sana nga pero tapos na ito mga kababayan Meanwhile, isa sa mga flagship pala ni Pacquiao mga kababayan. Ipaparinig lang natin ha. Yung kanyang hinanakit sa kanyang puwet talaga mga kababayan. Nakurakot daw si Duterte dahil dito. Yung bang Dolomite, may balak din ba yung investigahan na ito? Ang Dolomite, ang pinag-initan. Pacquiao, sabi mo kurakot, tinurakot yung makina. Hindi nilagyan ng makina, ang Dolomite. Bakit andyan pa rin hanggang ngayon? Iimbestigahan natin din yan, Dolomite. Wow! Bakit? I love Kasi it. hindi lang yung Dolomite ang na-project dyan. May I mga love makina it. pa dapat yan sa ilalim. Anong makina? Sige, maghukay ka. Nabigyan ka na ng 3 taon na ang lumipas mga kababayan. May nahukay ka bang makina? Ang mechanism mga kababayan, akala niya pareho lang sa word na makina. Ito
nag-aambisyon mga kababayan na magiging senatong na naman ha. After the disgrace na ginawa nito nung naging senador yan mga kababayan, di ba? Nakita naman natin yung gaano yan magdebate laban kay Porky Drilon. Kahit asar tayo kay Drilon, parang doon tayo kag-cheer kay Drilon. Go Drilon! Ay nako. May nasa ilalim. Wow, ang mukha pakindat-kindat pang animal, May nasa ilalim pa na tapos na hindi na nila May nasa ilalim pa na makina. Tapos inilagay. hindi na inilagay ang makina.